Narinig niyo na ba kung bakit sa tingin ng mga unggoy ay kanila ang lahat ng saging sa mundo? Halika kayo at pakinggan ang isang kwento mula sa malayong lupain ng Brazil. Noong unang panahon sa isang maliit na baryo, may nakatirang isang matandang babae. Sa likod ng kanyang bahay ay may malawak na hardin na puno ng matatamis at maninilaw na saging. Isang araw, habang nag-aani siya, isang malaking unggoy ang lumapit sa kanya. "Lola, mukhang napakarami ng iyong saging. Baka naman pwedeng tulungan kita sa pag-aani at hati tayo sa makukuha," sabi ng unggoy. Pumayag naman ang matanda. "Sige, basta't maging patas ka sa paghahati," sabi niya. Kaya't nagsimula silang mag-ani. Pero itong si unggoy, napakatuso. Ang mga pinakamalalaki at pinakamatatamis na saging ay inilalagay niya sa kanyang sariling basket. Samantalang ang mga maliliit at medyo hilaw pa, iyon ang ibinibigay niya sa matanda. Nang mapansin ito ng matandang babae, labis siyang nagalit. "Nilinlang mo ako," sigaw niya. Pero tumawa lang ang unggoy at mabilis na tumakbo paakyat sa puno kasama ang mga pinakamagandang saging. Dahil dito, nakaisip ng paraan ng matanda para turuan ng leksyon ang unggoy. Kumuha siya ng maraming kandila at tinunaw ang mga ito. Mula sa natunaw na pagkit o wax, gumawa siya ng isang estatwa na kamukhang kamukha ng isang batang lalaki na may hawak na isang bungkos ng napakagandang saging. Inilagay niya ang wax figure sa gitna ng hardin. Kinabukasan, nakita ng unggoy ang batang lalaki na may hawak na saging. "Hoy bata, akin na yan!" sigaw niya. Dahil hindi sumasagot ang estatwa, bumaba ang unggoy mula sa puno at sinubukang agawin ang saging. Pero paghawak niya rito, dumikit ang kanyang kamay. "Ano ba, bitawan mo ako!" sigaw niya at sinubukan niyang itulak ang estatwa gamit ang isa pa niyang kamay. Ayun, dumikit din ito. Sa kanyang galit sinipa niya ito. Dumikit din ang paa niya at ang isa pa niyang paa. Ngayon, para na siyang nakayakap sa estatwa at hindi makawala. Humingi siya ng tulong. "Tulooong!" narinig siya ng kanyang mga kaibigang unggoy. Agad silang bumaba mula sa mga puno at sinubukang tulungan ang kanilang kaibigan. Ngunit bawat unggoy na humahawak sa kanya ay dumidikit din sa wax. Hanggang sa sila ay naging isang malaking bola ng mga nagkakadikit-dikit na unggoy. Nang wala ng ibang paraan, tumingala sila sa langit at sabay-sabay na sumigaw. "Haring Araw, tulungan mo kami!" Narinig ng araw ang kanilang mga panaghoy. Ibinuhos niya ang kanyang nakakapasong init sa hardin. Unti-unting natunaw ang wax figure. Isa-isang nakawala ang mga unggoy, malagkit at medyo nahihiya. Mabilis silang nagtakbuhan pabalik sa gubat. Mula noon, sumuko na ang matandang babae. Lumipat siya sa kabilang bayan at nagtanim na lang ng mga repolyo. Ang hardin ng saging ay iniwan na niya. At iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon naniniwala ang lahat ng unggoy na ang bawat sagingan sa buong mundo ay pag-aari nila.